Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Pisces for October 27 to November 2. Ay, dadaan yung birthday ko. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon at rising sign mo, importante kasi siya. Sa dulo po ng video, we have a link for this. At tandaan natin, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung kailangan magpa-schedule ng private readings or spell works or for donations, you can use the details in the description below or yung ating thanks mo. Dito ka lang, babasta yung cards. Si Mira. Okay, sorry So, Pisces, kamusta? Kaya have here the card of the Temperance. Oh yeah, medyo bago to na hindi ka masyadong nagpapadala sa emotions mo, hindi ka rin masyadong nagpapadala sa mga nararamdaman mo. Andoon yung point na you are trying to balance things up. And ang maganda nito, andoon na napapansin ko na may mga iba sa inyo, you're starting na to magtanong kayo, parang siguro, magkukwento, ganyan. Tapos, tinatry na kuhanin yung, sabihin, feedback mo. Tapos, ikaw, so bakit nangyari yun? Bakit inyong sinabi niya? So, meron bang nangyari before nun? Andoon na nagiging intellectual ka na rin. Which is maganda dahil andoon na napoprotektan mo yung sarili mo mula sa mga tao na who will try to manipulate you emotionally. Andoon kasi na, in the past, natuto ka na nadadala ka sa mga sinasabi ng iba or yung nararamdaman mo. But this time, the universe is telling you, hey, goods yan. Na andoon na you are questioning what needs to be questioned. Now, ano ba yung crossing mo ngayon? So, we have here is the Five of Pentacles. Ano nga lang na medyo sabihin natin na may mga connections na medyo magle-lessen. Kasi nga, the reason behind it is because hindi na ikaw kayang medyo influensyahan or i-manipulate sa mga mga ginagawa mo or sa mga decisions mo. So, they will, so mapapansin mo yan, you have noticed na medyo yung iba sa kanila biglang nag-distance sa'yo. Goods lang yan. Kasi andun yung point na ang hirap makipag-mingle or magtiwala sa tao na although give and take, pero more on the take side sila. Now, yung desire card mo, we have here is the King of Cups. Huwag naman sa point na magiging, close na yung emotions mo. Andoon naman na pinapaalala sa'yo ng cards na you need to, kung nasan ka ngayon, that is actually the balance part na. So, the card is actually saying, huwag kang sobrang tawag doon, pusong bato naman. Kumaga, half bato, half laman. Ganon. So, andoon na you need to balance it. And, continue mo yung ginagawa mo na if you feel na may parang something questionable doon sa sinasabi or sa nangyayari, feel free to ask questions. Kasi doon sa ganung paraan mo lang malalaman at mauungkat ano yung totoo at makakatulong yun para sa'yo para maging open ka or maging aware ka pa sa mga nangyayari. Now, in ang foundation mo, we have here the card of the Star. Ayan, so may influence ka ngayon ni Aquarius. So, andoon na a lot of you guys kasi you found yung identity nyo o yung security nyo sa pamamagitan ng ibang tao. Parang, ay, kasi close kami ni ganito, so I'm good, close kami ni ganyan. Meron ako makakwentuhan ng ganito, may supply ako ng chismis kay ganyan. Andoon kasi na huwag natin, ito ang warning ng card sa'yo, huwag mo kukunin yung identity mo sa pamamagitan ng ibang tao. Kasi hindi lahat ng relationship lagi naglalas. Very rare ang mga relationship na pangmatagalan. So this card is actually saying, make sure that your connection, you found your identity sa sarili mo. Although, yes, in the past naman kasi, sabi ng Two of Swords na a lot of you, masyado yung kinikim-kim yung mga bagay-bagay, parang dapat sinasarili nyo lang itong mga
bagay-bagay. Parang andun yung point na lately na natuto kayo na paano maging open all the more to other people. So, the card is actually advice saying na learn from those past mistakes kasi nagkamali na tayo. So, hindi naman, kung nagkamali ka isang beses, okay lang. Hindi mo kasi alam. Kung pangalawa na nagkamali ka at medyo parang, ha? Pag pangatlo, ayun totoo, di ba? So, andoon na, go back to your past and i-rediscover mo ay mga lessons na kailangan matutunan doon. Kasi in the future, eto ka. Ito yung making evolution ng future mo. So, we have here is the Six of Wands. So, andoon na a lot of you guys might try to reconnect with a lot of people sa nakaraan nyo. Parang, bakit ba nawalan kami ng communication? Ang dami kasing tao from your past na bigla kayong nawalan ng communication sa kanila. Nawalan kayo ng connection. So, na siguro nagkakahiyaan kung sino unang mag-reach out. So, a lot of you, andun yung magkakaroon kayo ng urge na ako na nga unang mag-reach out. Tinan ko ano ba nangyayari. Kakamustahin ko lang. At ito yung nakakatuwa na ginagawa ng karamihan sa inyo sa House of Pisces na nag-reach out kayo, hindi dahil may kailangan kayo. Nag-reach out kayo kasi gusto nyo ng mga musta. Rare kasi ganun eh. So, kung nakakonect ka, relate sa readings natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share to have access to our future videos. But for now, kulay natin yung readings mo. So, your physical environment we have here is the Queen of Swords. Okay. Good sa man pala. Kaya man pala medyo nagbabago na yung pamamaraan mo ng pakikipag-communicate. Because you have encountered someone who is matured or people who are matured kung paano nila hinahandle yung conversation, paano sila nakikipag-interact sa ibang tao, and how they are relating themselves. Kumbaga, ito yung pinapakita ng cards na, hey, andan yung point na na-adapt mo, natututunan mo kung paano sila makipag-question, which is a very good thing. Kasi, sinasabi nga din ng emotional environment mo, which is here the Seven of Swords. So, pinapaalala sa'yo ng Seven of Swords na, this is a great opportunity. Kasi, andoon na, nakikita mo kung ano yung medyo kulang sa end mo. Napapansin mo kung ano yung medyo kailangan bigyan mo, kailangan mong punan ng pansin. Kailangan mong bigyan ng, ito dapat medyo maging conscious ako dito. Or andoon na natuto ko na, kapag pala medyo ganito na, may pattern na ako napansin kapag ganito. So, ending ganito yung magaganap. So, you are andoon na emotionally, nagigising ka na. Parang, yung may nagigising, kaya pala ganun. So, sa emotions mo, medyo nag-step back ng konti na, okay, sige, matuto ka muna Pisces. So, this is for your own good para at least you will have your protection for yourself. Now, yung hopes and fears mo, we have here is the card of strength. Alam mo, hindi mo dapat isipin na weakness ang gagamitin mo yung either emotions or yung logic mo. Ang weakness is kapag extreme na ginagamit mo, puro emotions or puro logic. Remember, kaya nga dalawa yan eh. Kasi kailangan pinagbe-blend mo siya. Kumaga sa isang espada, double-edged yan. Magkabilaan yung talim. Pareho mo dapat ginagamit. Huwag ka matakot na mawala ka sa balance. Andoon na allow yung universe, i-guide ka kung paano at kailan mo gagamitin itong side na to versus sa isang side na to. Because in the future, ito nakikita natin para sa'yo, the Page of Swords. So, si Page of Swords Page of Swords. Andoon what I'm seeing here is, since magre-reconnect ka with people from your past na medyo nawalan ka ng connection, hindi naman dahil nag-away kayo, these people will actually, matutuwa sila sa reconnection na to. And I'm also seeing here, andoon na magkakaroon ng malalalim yung conversation. Well, a few hindi, parang, magiging stagnant na lang din. Parang, yung point na at least you tried na mag-reach out. Pero most of them, andoon na they will love yung reconnection na magaganap sa inyong dalawa. And marireestablish ulit yung friendship, marirekindle ulit yung fire. At ang nakakatawa dito, sabi kasi nila, don't be friends with your ex. There will be some of you, meron kayo na maging ex, maging friend nyo. Kasi andoon na maganda yung naging
maganda yung naging flow. Ando na hindi naging third party or hindi naging malalim na sugat. But, both of you know that you will be better off as friends. And that will help actually both of you in the process. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. Pisces, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And I hope to see you on our next video. So mula po dito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you soon. Bye!